Ang usap-usapan ngayon dito sa PBA siyempre ay kung bakit binangko nitong si Coach Tim Cone, itong si Christian Stan Hardinger doon sa fourth quarter nung laban nila kung saan natalo ang Hinebra dito sa Terra Firma. Ang nag-call ng strategy doon sa game ay itong si Richard Del Rosario ng fourth quarter dahil mukhang dismayado si Coach Tim Cone doon sa nilaro ng Hinebra. Ang sinabi ni Coach Del Rosario kaya daw nila ginamit o bakit hindi nila ginamit si Stan Hardinger ay dahil maganda raw nilalaro ni Japet Aguilar at ni Sidney Onwubere. Sa totoo lang, sa tingin ko kalokohan yung ganyang klaseng katwiran dahil kung maganda nilalaro ni Aguilar at ni Onwubere, lalong ang ganda ng nilalaro nito si Christian Stan Hardinger. Nakita naman natin kung gaano karami, naka 21 points na siya. Pagkatapos nakita mong hirap na hirap ka dito sa Terra Firma, ay saka hindi mo gagamitin ng fourth quarter. Walang maniniwala sa ganyang klaseng katwiran dahil syempre kung ikaw coach, ang gagamitin mong player ay yung maganda ang nilalaro. Maganda nga nilalaro ni Aguilar at ni Onwubere pero mas maganda nilalaro ni Stan Hardinger. O di kaya naman, ba't hindi mo pagsabayin yung tatlo? Kaya sa tingin ko may ibang dahilan kung bakit itong si Christian Stan Hardinger ay hindi ginamit. Ang sinabi rin nung kanilang mga team physician, wala naman daw injury itong si Stan Hardinger. So hindi natin alam kung ano kasi may mga spekulasyon na lumalabas na nakaaway daw nito si L.A. Tenorio. Ang sabi naman ng iba may disagreement dito kay Coach Tim Cone. Kung ano man ang dahilan niyan, sa tingin ko dapat ang gawin na lang ng Hinebra ay mag-move on na sila. Kasi syempre natural lamang sa mga players at sa mga coaches yung nagkakaroon ng disagreement. Hindi natin sinabi na ganoon ang nangyari pero nangyayari talaga yun sa ibang mga koponan. Ang importante sa Barangay Hinebra ay kailangan sa susunod na game makarecover na sila para mabawi na dahil dalawang sunod na yung talo nila. Nagsisisi ngayon ang Barangay Hinebra sa pag-trade dito kay Javi Gomez de Leaño para kay Jeremiah Gray. Ito ang opinion ng mga insiders pagkatapos nating makita kung paano umiscore ng 19 points ng second half itong si de Leaño para pangunahan itong Terra Firma kasama ni Wami Tiongson. No first half, 16 points ang ginawa ni Wami. Natong second half naman, 19 itong si De Leaño. Maraming mga fans ng Hinebra nagsasabi na dapat na itong pitasin ng Hinebra. Ang problema, nasa kanila na dati itong si De Leaño at pinamigay nila kapalit ni Jeremiah Gray. Hindi nila binigyan ng chance si De Leaño na magdaro para sa Hinebra. Basta na lang nila tinrade dito para dito kay Jeremiah Gray kahit merong ACL injury. At nga nangyari nga itong si De Leaño, ang ganda na ng scoring ngayon samantalang itong si Jeremiah Gray ay meron pa ring ACL, nakadalawa na. So sa tingin ng karamihan parang nagkamali ang Hinebra dito at siguradong nagsisisi dahil pinakawalan nila itong scorer nila na si Arvin Tolentino para dito kay Jamie Malonzo na nag-i-struggle na rin. At maganda sanang kapalit itong si De Leaño nitong si Tolentino pero pinakawalan nila. So sa ngayon tignan natin kung ano mangyayari dito. Kung kukunin ulit ng Hinebra ito si Javi Gomez de Leaño. Kaya sa ngayon dito natin makikita na medyo parang nagkamali itong Barangay Hinebra dito sa pagkuha kay Jeremiah Gray. Pero sino nga ba naman mag-aakala na ganito mangyayari? Pero wala tayong magagawa dyan dahil sa ngayon so far itong si De Leaño mukhang masaya dito sa Terra Firma Jeep. At hindi naman siguro yan kaagad-agad na makukuha ng Barangay Hinebra dahil balita natin yung ibang PBA teams katulad ng Magnolia at SMB baka magka-interest din dito kay De Leaño. Kaya sa ngayon tignan natin kung ano mangyayari dito kung siya ay magtatagal dito sa Terra Firma Jeep o kung gusto nang bawiin ito kaagad-agad ng Barangay Hinebra. Ang maliwanag dito itong si De Leaño habang may playing time sa Terra Firma pinapakita kung ano ang kayang talagang gawin. Okay, ang balita naman natin ngayon dito sa San Miguel Beer ay mukhang makakakuha na sila ng isang first round pick mula dito sa Northport Batang Pier o di kaya dito sa Terra Firma Jeep. Kung yan ay mangyari, pwede na sila dito sa susunod na draft na makakuha sa first round if ever mag-decide sila dyan. Kasi baka yung pick na makuha nila ay gamitin din nila pang trade dahil may mga nakapapansin nga na itong San Miguel Beer usually hindi yan kumukuha dito sa mga first round at mas prefer nila yung mga veterano na. Pero malay natin baka magbago ng strategy itong si Coach George Gallant lalo na kung meron silang mahusay na player na makitang available. Ngayon so far naman maganda ang nagiging performance ng San Miguel Beer. Pero kinakailangan din nating i-consider na ito nga si Chris Ross hindi na bumabata at of course injury prone nga si Terence Romeo.
Usually sa trade to meeting na San Miguel Beer para maayos yung ganyang sitwasyon. Pero kailangan natin tignan kung mas maganda ba na sila ay kukuha dito sa darating na draft. Kasi baka maraming mga magandang talents na maging available depende sa magiging desisyon ng management. As it is, ayon sa mga insiders, mukhang ang tinitignan pa rin ng San Miguel Beer ayun lang kanilang power forward position at inaabangan nila kung ano magiging desisyon ni Troy Rosario. Kung magdesisyon si Troy Rosario na sumali sa San Miguel Beer, siguro hindi na yan kukuha ulit ng first round pick mula sa Northport dahil kumpleto na yung lineup nila, hindi na nila kailangan pang magdagdag. So sa ngayon, abangan na lang natin kung itong San Miguel Beer ay itutuloy yung transaction sa Northport para makuha yung first round pick nila sa susunod na draft or kung iintayin na lamang nila yung desisyon nitong Blackwater power forward na si Troy Rosario na magiging unrestricted free agent. Kapag naging unrestricted free agent si Troy Rosario, pwede na siyang pumili ng mga teams na sasalihan niya. At isa doon sa kinoconsider niya ay SMB. Itong PBA ay nagdesisyon na gagawin yung mga laro nila dito sa Ninoy Aquino Stadium at doon sa Caloocan. Ang desisyon na ito ay marami ang hindi na nagulat dahil ang tumalabas dito, ang PBA gagawin na yung mga games doon sa mas maliliit na venue. Ang capacity nitong Ninoy Aquino Stadium ay 6,000 at yung sa venue naman sa Caloocan ay 3,000 lang. In contrast, yung paglalaro ng PBA dati dito sa Smart Araneta, alam natin mga 20,000 plus ang capacity niyan. Pero obviously, may practical reason naman kung ba't yan ginawa ng PBA dahil hindi na napupuno yung venue. Actually, kahit nga yung Ninoy Aquino Stadium, hindi naman napuno. So it makes no sense na talagang gawin nila yung mga games sa ganung lugar. At dito nagre-reflect yung problema ng PBA. Pagdating sa attendance, wala nang nanonood. Ang matagal na natin sinasabi kaya ito nangyayari, una-una, very predictable na yung sitwasyon ngayon. Kung sino ang mananalo, sabi nga nila, nagpapalitan lamang ang San Miguel, Ginebra at TNT do sa kampyonato. At nagkakaroon lamang ng interest yung fans kapag finals na o di kaya kapag playoffs at naglalaro Ginebra. Obviously, hindi pwedeng mabuhay ang PBA sa ganyang sitwasyon. Kasi kung kayo ay matagal ng fans ng PBA, alam niyo nung 80s at nung early 90s, hindi malaman kung sino magcha-champion. Kapag naglaro itong of course ang Alaska, Red Bull, Mobiline, San Miguel, Ginebra noon, Pure Foods, yung Sankey's, ibig sabihin hindi mo malaman kung sino magcha-champion. Pero ngayon very predictable na. At least kahit papano itong Blackwater at Terra Firma medyo pumapalag. At kung mag-continue yan, baka ma-renew ang interest ng mga tao. Pero sa ngayon masasabi natin na itong PBA may problema talaga pagdating dito sa attendance. At yung pagpili nila ng mga mas maliliit na venue ay puweba na talagang kailangan nilang ayusin ang sitwasyon na ito dahil syempre hindi maganda sa PBA yan. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Luis Alon, Alexis Teterala, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, John Villarosa, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Talina family, kay Kuya Mike TV, binabati din natin si Luis Alon, John Ray Mark Cantos, si John Ray Mark Iswela, Michael D, Romeo Conchada, Katsakino Dukusing, Ronald Brabosidad, Rico Olarte, Oji, Len Chio, Chia Santillana at Tagle family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonald Malyari at yung iba pa nating mga taga-subaybay.